Bago ko po simulan ang ating kwento, ay gusto ko lang ipaalam sa lahat na meron po tayong side channel. Ang pangalan po ng channel ay Kwentong Aswang Comics. Doon ko na po i-upload ang mga kwentong series, fiction at iba pang mga marathon compilation. Ginawa ko po ito para hindi na sobrang tagal ang paghihintay nyo ng mga kasunod nating kwento gaya ng Isla de Peligro, Magdalena, Valdemor, Vladimir at ang dalawang pinakabagong series na idadagdag ko na pinamagatang Lihim ng Medalyon at Iyong Asintado. Huwag po sana kayong magagalit ha. Nahihiya po kasi ako sa mga letter sender na matagalan bago mai-upload ang mga story nila. Kaya inuuna ko po palagi ang mga shared story bago ang sarili kong mga kwento. Kung hindi po iyon kalabisan, ay hinihiling ko din po na sana mag-subscribe din kayo sa channel nating iyon. Maraming salamat po. Simulan na natin ang kwento. Magandang araw uli sa iyo, Sir Katotohanan at Misteryo. Pati na rin sa mga tagapakinig sa channel na ito. Tamang-tama, wala po akong lakad ngayon dahil day off ko at maaga ko ding natapos ang mga kailangan kong gawin, kaya nagkaroon uli ako ng oras para isulat ang karugtong ng kwento ko na pinamagatan mong Pamasong. Ayun na nga, matapos ang naganap na pag-atake sa amin ng aswang, ay naging ilag na sa pamilya namin yung pamilyang sinasabi ni Lolo na pinaghihinalaan niyang aswang. Sinabi iyon sa amin ni Lolo para balaan daw kami na huwag kaming tatanggap ng kahit anumang inumin o pagkain mula sa pamilyang iyon dahil baka meron iyong takod o hawa ng pagkaaswang. Ayon pa sa lolo ko, hindi pa daw kalat sa lugar namin na aswang ang pamilyang iyon. Kinontra naman siya ni Lola na baka nagkakamali lang daw siya, mabait naman ang mag-asawa. Ayon pa kay Lolo, may isang pagkakataon daw na ginabi siya sa bukid. Nakalubog na daw ang araw noon, pero makikilala pa rin naman ang tao sa layo na 10 hakbang, lalo na kung kilala mo talaga ang tao. Matapos niya raw mailagay ang mga iuuwi niyang hilaw na langka, nyog at kaunting kamoting kahoy, ay agad na niyang pinasan ang sako na kanyang dadalhin pa uwi para hindi na siya gabihin. Madalas, nakayapak lang kung magtungo sa bukid ang lolo ko dahil mas komportable daw siya sa paglalakad, lalo na kung madulas ang daan. Hindi siya madaling madulas kapag nakayapak lang. Kaya hindi lumilikha ng tunog ang kanyang paglalakad. Noong malapit na siya sa utlanan o iyong hangganan ng bukirin namin, ay napansin niya na naglalakad ang padre de pamilya noong pinaghihinalaan niyang aswang. Babatiin niya nga daw sana at bibigyan ng nyog kasi may extra pa naman siyang dala. Nagluluto kasi ng sinapot ang asawa noon na itinitinda sa eskwelahan, kaya madalas iyon gumagawa ng lana o iyong mantika na gawa sa gata ng nyog. Siya nga po pala sa mga laking probinsya dyan, gusto ko lang itanong kung alam nyo ba kung gaano kasarap ang sinapot o iyong piniritong saging na hinog na hinati ng palapad tapos pinagpatong-patong ng pa-square na niluto sa mantika na galing sa nyog. Para sa akin ay the best talaga iyon. Mas masarap iyon kasi mabango kaysa doon sa sinapot o banana Q na niluto sa regular na mantika na nabibili lang sa tindahan. Iyon ang dahilan kaya kilala na masarap ang mga pangmeryenda na gawa ng pamilya noong pinaghihinala ang aswang. At iyon din ang dahilan kaya nagbibigay si Lolo ng nyug doon dahil madalas din siyang binibigyan ng sinapot o iyong pritong saging. Balik po tayo sa kwento. Nakita niya nga daw iyong lalaki kaya kanyang sinundan.
Pero napansin niyang parang may kakaiba daw dito. Parang pasuray-suray na parang lasing kung maglakad. Kaya hindi na muna daw siya nagsalita para masiguro na rin na iyon talaga si Mang Terbo o iyong padre ni pamilya ng pinaghihinalaan niyang aswang. Huminto daw iyon sa isang puno. Tapos nagpaliyad-liyad na tila ba nasasaktan. Hanggang sa dumapa daw iyon sa lupa na parang isang aso. Tapos may kakaibang tunog na siyang narinig. Sabay tumakbo na ng mabilis iyong lalaki sa paraang paggapang. Doon na niya nakumpirma na aswang na nga talaga ang matandang iyon. Kaya kahit alam namin na napakasarap ng tinda nila, ay hindi na talaga kami bumibili. Sinabi ko naman kay Lolo na kung manghahawa ng pagkaaswang ang pamilyang iyon, edi sana marami na ang naging aswang sa lugar namin. Dahil halos lahat ng teacher at mga estudyante ay bumibili ng sinapot sa kanila. O di kaya kung ano-ano pang mga pangmeryenda sa araw-araw. Sumagot naman si Lolo ko na mas maigi na daw ang nag-iingat. Dahil hindi naman malalaman kung kailan nila paplanuhin na manghawa. Mula noong mangyari sa amin ang insidenteng nangyari sa may kanipaan ay hindi na namin ginawa pa na magdalawang taan. Ibig sabihin ay ihahatid na lang namin ang pasong ng hapon. Tapos kinabukasan na talaga babalikan. Paborito din kasi namin ni Tito ang alimango, kaya kahit muntik ng maaswang ay hindi pa rin talaga kami nadala. Kami lang din ang kumakain noon sa bahay dahil ayaw nila Lolo at Lola. Dahil malakas daw iyon maka-high blood. Kaya madalas pumipili lang kami ng 2 o 3 piraso ng pinakamalalaking alimango para lamingon at ibibenta na yung iba. Ang paglalaming po ay proseso ng pagpapalabas ng lahat ng maruming kinain ng alimango. Balik kung nahuli ngayon ay hindi mo na iyon lulutuin. Ilalagay muna namin sa banyera o iyong malaking planggana na yari sa yero. Tapos papakainin ng kinayod na nyog ng 2 araw. Para mapalitan noong malinis na kinain ang laman ng sikmura at mailabas ang mga putik na kinain noon. Hanggang sa nakagraduate na si Tito Bubong. Pinapunta na siya nila nanay at tita ko sa Maynila para mag-aral na siya ng kolehiyo. Dahil sa ako na lang ang bata na naiwan doon kila Lolo at Lola, kaya ako palagi ang kasama ni Lolo kung pupunta sa bukid o di kaya sa pangingisda. Madalas manulo si Lolo noon. Iyon ang tawag sa amin sa pangingisda na naglalakad-lakad lang sa tabing dalampasigan sa lalim na mas mababa sa tuhod. Tapos may dalang Petromax. Isang maliwanag na ilaw iyon na digas na halos kasing liwanag ni ng bumilya o mas maliwanag pa. Sa mga hindi taga-dagat, kapag gabi po, ang mga isda ay gumigilid at natutulog. Kung hindi man tulog ay mabagal sila kung kumilos. Kaya tinataga lang iyon ni Lolo ko. Tapos maliban sa isda ay nakakahuli din kami ng tabugok o pugita. Tapos danggit, alimasag at hipon. Marami din kasing hipon sa lugar namin dahil merong mga fish pond na ang laman ay hipon. At madalas napupunta ang laman noon sa dagat kapag bumabagyo. Isang gabi ay sinabi sa akin ni Lolo na matulog na daw ako ng maaga kasi manunulo kami pagsapit ng 2:00 ng madaling araw. Ang sabi ko naman, bakit madaling araw? Madalas naman ang panunulo namin ay gabi o mga 6:30 hanggang 9:00 ng gabi. Ang sabi niya naman ay hindi kami pwedeng manulo ng maaga kasi merong buwan. Mga pasado 1:00 pa daw lulubog ang buwan at iyon ang hihintayin namin. Sa totoo lang ay sobrang asar talaga ako kapag ganong oras ang panunulo namin kasi kasarapan iyon ng tulog ko. Wala po kaming electric fan sa probinsya kaya umaasa lang sa lamig ng kapaligiran. At sa madaling araw pa lang mas masarap matulog
dahil doon pa lang mas nagiging malamig. Pero wala din naman akong magagawa, hindi naman pwedeng magreklamo, baka malatigo pa ako noong uway. At sulit din naman ang sakripisyo ng pagod at puyat. Dahil sa tuwing uuwi ay sigurado din naman ang sinabawang alimasag, hipon, pugita at kung ano-ano pang isda. Pero the best talaga ang dede ng umang sa dagat. Uy, wala pong bastos sa sinabi ko ha. Napakasarap po noon, manamis-tamis iyon. Gusto ko lang banggitin dahil one of the best memory ko iyon ng kabataan ko. Balik na tayo uli sa kwento. Ayun na nga, nanulo kami pagsapit ng 2:00 ng madaling araw. Gaya ng pangkaraniwan, present sa huli namin ang lahat ng paborito ko. Kaya kahit nangangatog na ako sa ginaw habang naglalakad pa uwi, ay masaya pa rin ako. Pagkaalis namin sa may dalampasigan ay maglalakad pa ng mga 10 minuto bago makarating sa bahay namin. Noong naroon na kami sa malapit sa may malaking puno ng rimas na nabanggit ko sa part 1 ng kwento, ay may narinig kaming tunog sa itaas noon. Tunog iyon ng paggagalawan ng mga dahon, pero hindi iyon sa pinakataas. Doon lang iyon sa may mababang sanga. Wala ding hangin kaya halata talaga na hindi hangin ang nagpagalaw ng mga dahon na iyon. Tapos may tunog ng pagbagsak sa unahan. Hindi pa iyon naaabot ng tanglaw ng dala naming Petromax at hindi rin namin makita kasi nasisilaw kami sa dala naming liwanag. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad. Alam kong hindi natatakot sa mga ganong paramdam ang lolo ko dahil nga sa may alam iyon sa mga pag-oorasyon. Bago pa kami makalampas sa bahagi noong nasasakop ng lilim ng puno ng rimas, ay naaninag namin may naglalakad papalapit sa direksyon namin. Titig na titig ako doon. Nakita ko rin na nakatingin din doon si lolo. At noong nasa 10 hakbang na iyon sa amin, ay doon pa lang namin nakilala kung sino iyon. Iyon ay si Mang Terbo, ang padre de pamilya ng pinaghihinalaan ng lolo ko na pamilyang aswang. Naglalakad iyon na tuwid. Tulala tapos namumula ang mga mata. Grabe ang tindig ng balahibo ko noon kasi nakakatakot talaga ang itsura niya. Normal naman ang lahat ng parte ng katawan, maliban lang sa pamumula ng mata at parang pumangit o nangulubot iyong mukha. Tapos tulala na naglalakad. Dati bang binanggit sa akin ni lolo na kapag nakasalubong daw ng aswang sa daan, na ganun pa ang itsura ay unahan ng batiin para hindi mapasailalim ng kung anumang hipnotismo noon. At narinig kong sinabi ni lolo, "Hey! Pari Terbo! Saan ka pupunta? Gabing-gabi pa!" Hindi niya naman sinagot si lolo o kahit batuhan man lang kami ng panandaliang pagsulyap ay wala talaga. Kaya hinayaan na namin at diretso lang sa paglalakad. Ilang segundo nang makalagpas iyon sa amin ay lumingon pa ako sa likuran kasi baka bigla kaming sunggaban habang nakatalikod. Pero laking pagtataka ko dahil nawala na iyon doon. Pero hindi na ako nagsalita pa. Pagkarating sa bahay, masaya akong naligo kahit nangingisay sa lamig dahil alam kong pagkatapos ko magbihis ay hihigop na ako ng mainit na sabaw ng mga paborito kong ulam. Nakaugalian na kasi ni Lola na kapag umaalis kami para may isda, ay magpapainit na iyon ng tubig na paglulutuan pagkalipas lang ng mahigit 1 oras dahil alam niyang papauwi na kami noon. Para pagkarating namin ay kumukulo na iyong pinakulong tubig na nilagyan ng maraming tanglad at ilalagay na lang doon ang huli namin. Tapos ilang minuto lang ay bakbaka na ng paghigop ng mainit na sabaw. Lumipas ang ilang taon ay wala namang napabalita pa sa amin na nabiktima ng aswang. Meron lang mga maririnig o di kaya mga buntis na nananakit ang tiyan.
kapag nakakarinig ng aswang sa paligid. Pero wala talagang nangyaring hayagang pag-atake at pamiminsala. Hanggang isang araw, pagka-uwi ko galing sa paaralan, ay wala si Lolo sa bahay. Tinanong ko si Lola kung nasaan si Lolo ko. Sabi niya, naroon daw sa kumpare niya nakipag-inuman, doon sa may likuran ng simbahan. Masukal po ang likuran ng simbahan sa amin at kinakatakutang daanan kapag gabi na. Pero wala akong choice kasi kailangan kong sunduin doon si Lolo. Hindi rin ako pwede umikot sa may harapan ng simbahan dahil madadaanan ko papunta doon ang malaking puno ng rimas. Yung sinasabi ko nga na kinakatakutan kong daanan. Kaya napilitan na talaga akong dumaan sa shortcut. May mga matataas na puno doon at may mga malalaking puno din ng saging na saba. Sa mga taga-probinsya dyan, alam nyo naman siguro kung gaano kalalaki ang puno ng saging kapag ito ay saba. Hindi tulad ng mga puno ng lakatan o latundan. Tinahak ko na ang masukal na bahaging iyon. Wala rin akong dalang gasera o flashlight. Naglalakad pa lang ako ay kinakabahan ako dahil sa mga naririnig kong tunog sa itaas. Pero alam ko naman na mga paniki lang iyon dahil malapit nga doon ang rimas, kaya napakarami din talagang paniki sa bahaging iyon. Talagang natatakot lang ako dahil naaalala ko pa rin yung mga karanasan ko sa pagkakaengkwentro sa aswang. Pagkarating sa bahay ng kumpare ni Lolo ko, ay malayo pa lang dinig ko na ang maingay na tawanan ng mga matatanda. Tapos pag-akyat ko ay nakita ako kaagad ng kumpare ni Lolo. Sabi niya, "Uy pare, andito na ang apo mo, sinusundo ka na." Sumagot naman ang lolo ko, "Tamang-tama, malapit na rin kami matapos." Oo nga, dugtong pa ng kaibigan ni Lolo ko. Kaya doon na muna ako sa may malapit sa bintana na upo habang hinihintay si Lolo ko. Madilim sa labas kaya wala din akong maaninagan. Hanggang sa nakatulog ako habang nakasandal sa tumba-tumbang upuan. Sa naalimpungatan ako, pagkatingin ko sa relo ay 10:00 na. Pagtingin ko din sa lamesa sa may kusina, hindi pa rin sila tapos uminom. Takang-taka talaga ako. Pagkalapit ko ay sinabi ni Lolo ko sa kumpare niya, "Pare, last tagay na sayo. Inumin mo na yan at uuwi na kami. Naiinip na ang apo ko." "Ah, ganun ba? Sige." Sabay ininom na nga nito at tumayo na rin si Lolo. "Sige pare, sa susunod ulit, pag meron tayong masarap na pulutan." Sabi pa ng lolo ko. Dinala niya pala doon ang isa sa mga nahuli naming pugita at niluto iyon ng kumpare niya at ginataan ng maanghang na pinatuyo. At iyong kumpare niya naman daw ang sumagot noong ininom nilang tuba. Nagsimula na nga kami maglakad ng lolo ko sa madilim na daan. Pasuray-suray kami dahil sa mabigat siya, kaya kapag sumusuray siya ay damay din ako. Hanggang sa may natapakan kaming mga tuyong dahon ng saging at nadulas kaming pareho. Habang nakahiga sa lupa ay sinabi ko sa lolo ko, "Lo, huwag kang maingay. Naririnig mo yun? Tunog yun ng aswang, di ba?" Sinabi niya naman sa akin, "Huwag kang matakot dyan. Kilala natin yan. Kainin ko pa ang atay niyan pag nahuli ko." "Uy, Lo, huwag kang maingay. Baka marinig ka. Sugurin tayo." "Huwag ka nga sabi matakot. May panlaban ako sa aswang." Mayabang pa na pagsasalita ni Lolo. Tinulungan ko na nga siyang itayo kahit napakabigat. Hanggang sa narinig namin ang pagaspas na malapit lang sa amin. Sa may unahan lang ng sagingan ang tunog ng pagaspas na iyon. "Lo, malapit na sa atin." Sumigaw si lolo ko. "Oy, Terbo! Manahimik ka nga dyan! Tinatakot mo ang apo ko eh!" Matapos iyon isigaw ng lolo ko, ay mas lalo pang naging agresibo iyong aswang.
Kaya natakot na ako lalo. Kinaladkad ko na ang lolo ko dahil napakayabang, halos hindi na nga makalakad ng maayos sa kalasingan. Ano kayang ibubugay niya sa aswang kung dumugin siya? Maaalala niya pa kaya ang mga orasyon niya sa ganun kalasing? Kaya kahit panay pa rin ang pagmumura ni lolo ko sa nangangalit na aswang sa aming likuran, ay minadali ko na siyang kaladkarin. Mabuti rin naman ay nakasalubong namin si lola. Sumunod pala ito noong hindi kami nakauwi agad. Kaya mas mabilis naming naipasok sa bahay si lolo. Kahit nasa loob na kami ng bahay ay talagang hindi pa rin tumitigil ang aswang sa pag-iingay sa labas. Panay ang ikot noon sa labas ng bahay at dumapo pa sa kahoy sa may malapit sa bahay namin. Hindi na iyon alam pa ni lolo ko dahil nakatulog na rin siya agad pagkapasok sa bahay. Kinabukasan ay niratrat ni lola ko si lolo dahil sa pang-aasar nito sa aswang. Paano na lang daw kung inatake kami, pati ako nadamay. Basta parang Armalite ang bunganga ng lola ko sa pagsesermon kay lolo. Noong sumunod na gabi ay sinabi sa akin ni lolo na tuturuan niya ng leksyon ang aswang na iyon kapag bumalik pa. Mga alas 8 noon at nakikinig kami ng drama sa radyo ay bigla kaming may narinig na pagaspas sa labas. Tapos mahinang huni. Sabi ng lolo ko, "Talagang hindi ka titigil ha? Hoy, aswang, pag hindi ka pa umalis agad ay sasamain ka na talaga sa akin." Imbis na umalis ay lalo pang nag-ingay na tila pinaparamdam na pumapalag talaga siya. Naramdaman namin ang malakas na hampas ng hangin sa aming bubungan. Hinahamon mo ako ah! Tumayo si lolo ko tapos kinuha iyong kanyang mahabang itak. Tapos hinawakan iyong pendant ng kwintas niya na parang kahoy yata iyon o bato ba. Tapos hugis patat sulok na may mata sa gitna. May ibinulong siya doon, orasyon yata, at binuguhan ng hangin ang gitnang daliri at hintuturo. Tapos kinumpas ng pakros sa itaas. Matapos noon ay bigla na lang naramdaman namin ang mabigat na bagay na bumagsak sa aming bubungan. Tapos gumulong pa ibaba at bumagsak sa lupa. Sabi niya sa akin, "Huwag kayong lalabas ng lola mo ha, diyan lang kayo." Dali-dali siyang lumabas, tapos isang malakas na palahaw ang aming narinig. Tapos narinig namin na nagsalita si lolo. "Ibabalato ko sa iyo ang buhay mo ngayon dahil naging magkaibigan tayo. Pero sa susunod na makita kitang gumambala sa lugar na ito, ay papatayin na kita." Hindi na namin narinig pa ang isinagot noong kausap niya. Tapos isa pang palahaw ang aming narinig. Kasunod ang mabibigat na yabag ng paa sa lupa. Pagkapasok ng lolo ko ay sinabi niyang si Mang Terbo nga daw iyon. At bumagsak iyon dahil sa orasyong binitawan niya. Tapos pagkalabas niya ay tinaga niya iyon sa likod kaya napapalahaw ng malakas. Nangako daw iyon na hindi na muli pang magpapakita. Iyong huling palahaw na aming narinig ay iyon daw ang pagguhit niya ng itak sa mukha noon para mahiya nang magpakita sa tao. Parang pananda daw kasi iyon ni lolo na natalo niya ang aswang kapag nahiwaan niya sa mukha. Ilang araw ang lumipas ay hindi ko na nakitang naglalako pa ng pagkain ang mag-asawa at ang anak ni Mang Terbo. Hanggang sa muli nang nagpasukan ang klase. Tinanong ko ang mga kaklase ko kung nakita ba nilang nagtinda ang pamilya ni Mang Terbo. Ayon pa sa kaklase kong anak ng biyahedor ay nakisakay daw sa bangka nila ang buong pamilya ni Mang Terbo at sinabing may bibisitahin kamag-anak sa ibang lugar at magpapacheck up na rin kasi may malalang karamdaman daw si Mang Terbo. Pero ilang buwan na ang lumipas ay hindi pa rin sila bumabalik. Hanggang sa nakagraduate na lang ako ng high school. Matagal na rin ako hindi umuwi sa amin, idol. Hindi ko na naitanong kung bumalik pa ba ang pamilya nila doon.
Pagkatapos kasi ng high school ay sa Manila na ako nag-aral, tapos nagtrabaho na rin kaagad pagka-graduate. Hanggang dito na lang, idol. Sana magustuhan nyo ang kwento ko. Salamat po. Alvin ng Samar. Sa mga interesado po na sumali sa program ng channel natin na Share Your Story and Earn Cash, ay ipadala nyo lang po ang inyong mga kwento sa email address na ilalagay ko sa bidyong ito. Puntahan nyo rin po ang community post ko o i-email nyo na lang ako para malaman kung papaano at magkano ang maaari nyong kitain. Hindi po iyon pa kompetisyon at hindi rin pa-raffle. Kikita po kayo base sa views na naabot ng kwentong ibinahagi nyo sa loob ng 30 days. Ibinabahagi ko lang po ang channel ko sa inyo para kumita din kayo gamit ang sarili nyong kwento, lalong-lalo na ngayon sa panahon natin na krisis. Okay po ba iyon? Inaanyayahan ko din po kayo na mag-subscribe sa isa ko pang channel na pambata. Ang pangalan po ng channel ay Batang Pinoy Stories. Kahit mag-subscribe lang po kayo, ay ipinagpapasalamat ko na po iyon ng malaki. Meron pa po pala akong isang ipopromote na channel. Gusto ko rin pong tulungan ito para makatulong sa writer at narrator, lalo na sa hirap ng buhay ngayon. I-subscribe nyo na rin po sila. Pero, wag po sana tayo maging mapanghusga. Para lang iyon sa mga matured o mga taong bukas ang isipan sa iba't ibang mga topic. Dahil romance, love story, at erotic ang topic ng mga kwento sa channel na iyon. At ang pangalan po ng channel ay Kapusukan Files. Inuulit ko po ha, para lang iyon sa mga matured na mag-isip at bukas ang isipan. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.